Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana ay hindi kayo masyadong naapektuhan ng bagyo nung nakaraang linggo. At sana ay kapayapaan ang maging hari natin o maghari sa ating lahat. Ngayon po ay babasahin natin ang katapusang kapitulo ng Exodus. Tayo po ay nasa chapter 40 na. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po at kami po ay ligtas sa mga naging sakuna. Bagamat may mga kababayan po kami at mga kapatid na nasalanta. Pero alam po namin na hindi pa po ito ang kapanahunan o takdang panahon ng paggunaw ng mundo. Nakikiusap po kami sa inyo na sana po sa gabing ito ay pakisamahan po kami ng inyong malalakas at magaling na anghel, ng inyong banal na espiritu sa aming babasahin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Maraming salamat po sa inyo at ang pagpapatubay niyo sumaamin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo po ay pagpupunta na sa ating babasahin sa gabing ito. Samahan po ninyo ako. Simulan na po natin. Exodo 40:1 hanggang 38. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ng kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan at ikabit ang kortina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda ng altar at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kortina sa bakuran ng tolda, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon, kaya itinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan, ikalawang taon iyon ng paglabas nila sa Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyong balangkas, biga at haligi. Inilatag niya ang tolda at pintuan niya ng pantaklob. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulat ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang tungkod na pambuhat at tinakpan ito. Ipinasok niya
ang kahon sa loob ng toldang sambahan at ikinabit ang kortina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga sa labas ng kortina at inilagay niya ang mesa ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inalagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog at inilagay niya ang ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Nilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kortina at nagsunog siya ng mabagong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabit din niya ang kortina sa pintuan ng tolda at inilagay niya malapit sa pintuan ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos naglagay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang palanggana sa pagitan ng tolda at ng altar. Nilagay din niya ang tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises, Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Naghugas sila kapag pumasok sa tolda, kapag lalapit sila sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos inilagay ni Moses ang mga kortina ng bakuran sa nakapaligid sa tolda at altar, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran, at natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibinalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Diyos na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na sa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umaalis din ang mga Israelita sa pagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap ay sumisimbolo sa presensya ng Panginoon na nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito paggabi para makita ng lahat ng Israel habang naglalakbay sila. Maganda ang naging nabasa natin ngayong gabi. Ano po? At dito natin nakita na kung paano inaalagaan ng Diyos ang kanyang bayan. Pati ang tabernakulo, kung saan siya ay laging present o ang kanyang presensya ay nandoon. Sa pagtatapos po, ay humihiling po muli ako sa inyo na samahan niyo akong manalangin sa pagtatapos na ito. At sa susunod na araw ay babasahin natin ang kauna-unahang kapitulo sa aklat ng Levitico. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po at natapos po namin ang aklat ng Exodo na sana po ay maging tanim sa aming isipan kung paano nyo inalagaan ang inyong mga anak, inyong tinagubilinan, inyong binigyan ng instruction kung ano ang gagawin nila sa inyong pag-uutos. Salamat po ng marami sa inyo. Naway pakisamahan pa po kami sa loob pa ng kalahating sa linggo namin tatahakin. Pagpalain naman po niyo ang bawat sa amin, Ama. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa darating na Biyernes, tayo magsama-samang muli upang talakayin ang unang kapitulo sa aklat ng Levitico. Happy midweek po sa lahat.